561 hanggang 580. Si Stacy ang nasa tuktok ng apat na magagaling na dilag ng Palanan City. Siya ay palaging dalisay at hindi mahipo, at halos isang diyosa sa mga mata ng mayamang piling tao. Gayunpaman, ang kanilang diyosa ay kinuha ni John, isang ulilang diborsyo. Ito ay ganap na nagbago ng kanilang mundo. Kitang-kita ang gulat sa kanilang mga mata. Sa kabilang banda, nakita rin ni John sina Luisa at Stacy. Iyon ang unang beses na nakita ni John si Stacy mula nang makipaghiwalay ito sa kanya. Nakaramdam siya ng masalimuot na alon ng mga emosyon. May kalungkutan, pagkabigo, at kahit nakaaya-ayang sorpresa. Kung tutuusin, si Stacy ang babaeng pinakamamahal niya. Kahit nitong mga nakaraang araw, hindi niya magawang kalimutan ang tungkol sa kanya. Nang makita niya si Stacy makalipas ang ilang araw, muling pumasok sa kanyang isipan ang damdamin ng pananabik. Medyo nakaramdam siya ng emosyon, at nagsimulang mag-isip kung magbabago ba ang isip ni Stacy tungkol sa kanya pagkatapos ng ilang araw na huminahon. Gayunpaman, nang sabihin ni Stacy na naghiwalay sila, ito ay parang isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Nanlamig ang kanyang puso, at lahat ng pananabik at kaligayahang iyon ay naglaho. John, kanina pa. Mukhang masaya si Luisa nang makita si John. Kumaway siya at tumakbo papunta kay John. Luisa, bakit ka nandito? Pilit na ngumiti si John at sinabing. Mula nang siya ay pinalayas ng mga Young, nawala sa kanya ang anumang pakiramdam ng mabuting kalooban sa mga Young, lalo na sina Elder Young at Gilbert. Gayunpaman, si Luisa ang tanging exception. Kahit na si Luisa ay isang demonyo ng isang batang babae na hindi kapani-paniwalang mahirap pakitunguhan, siya ay palaging isang prangka na tao na tinatrato siya ng maayos. Ipinahayag pa niya ang kawalan ng katarungan ng lahat pagkatapos ng bagay na iyon. Gaano man niya kasuklam-suklam ang mga kabataan, hindi ito makakaapekto kay Luisa. Nako, gusto ng lolo at tito ko na dalhin si Stacy dito para pasayahin siya. Nagkataon na wala akong dala ngayon, kaya sinundan ko siya rito, isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Luisa. Mga klase. Sa totoo lang, ayaw ni Stacy na dalhin si Luisa, pero patuloy pa rin siyang nagpumilit. Pumayag na lang si Stacy pagkatapos sumuko. Luisa, halika na. Sigaw ni Stacy. Tumingin siya kay John na may komplikadong ekspresyon. Bagay sa kanilang dalawa ang kanilang damdamin. Matapos ang napakaraming pinagdaanan kasama si John, na head over heels siya para sa kanya. Ito ay wala sa kanyang kontrol. Pagkatapos nilang maghiwalay, hindi lang si John ang nalulungkot. Siya ay malungkot din, at marahil ay higit pa kaysa kay John. Sa kumpanya man o bahay, baka si John sa lahat ng dako. Sa bawat sandali na pinagdadaanan niya, palagi niyang iniisip si John. Dumaan pa siya sa ilang gabing walang tulog. Wala siyang ibang gusto kundi ang kalimutan ang lahat at hanapin si John, tumalon pabalik sa mga bisig ni John. Gayunpaman, nang maisip niya ang tungkol kay John na may masamang intensyon para sa mga kabataan, nabawi niya ang kanyang kalmado. Tahimik pa niyang binalaan ang sarili. Gaano man niya kamahal si John, hindi niya kayang sirain ang buong pamilya para lang sa pagmamahal niya. Hindi ako. Stacy, misunderstanding lang kayong dalawa. Bakit ang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo siya mapagkakatiwalaan? Hindi sumuko si Luisa. Luisa, tigilan mo na ang gulo. Sa sandaling iyon, si Elder Young, Gilbert, at ang ilan sa mga dalubhasa ng Youngs ay lumapit sa likuran. Nanlamig si Elder Young. Siya ay may kahangahangang aura tungkol sa kanya na nagbibigay ng maraming presyon. 562. Ang mayayamang kabataang lalaki sa paligid niya ay natakot kay Elder Young at hindi nila maiwasang humakbang. Pabalik. Walang kinatatakutan si Luisa, maliban sa kanyang lolo. Itinikom niya ang kanyang bibig at nag-aatubili na lumakad, sinumpa ang kanyang lolo dahil sa pagiging matigas ang ulo na matandang lalaki. Sa kabutihang palad, siya ay napakalambot, at si John lamang ang nakarinig sa kanya. Kung hindi, si Elder Young ay magagalit sa kanya. John, balita ko assistant ka ng presidente sa Saitayon ngayon. Hindi ako makapaniwalang tumalikod ka at tumakbo sa shares pagkatapos mo kaming iwan. Magaling kang makisalamuha sa iba.
Natatawang sabi ni Gilbert. So assistant siya ni Cynthia. May napagtanto ang mga lalaking nakapaligid sa kanila, sa wakas ay naunawaan nila ang relasyon ni John kay Cynthia. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam ang nangyari kina John at Stacy. Mr. Young, hindi mo na kailang magsalita ng napakamot. Wala akong pakialam na sabihin sa'yo. Si John ay hindi kasing simple ng assistant ng presidente ng Cythion Group. Malamig ang ekspresyon ni Cynthia habang naglalakad. Siyempre si Gilbert ang tinutukoy niya. Sa sandaling iyon, si Elder Young ay nakabackseat na sa mga bagay-bagay, at karamihan sa mga bagay ng pamilya ay ibinigay kay Gilbert upang pamahalaan. Si Gilbert ang chairman ng Young Group. Oh, ganoon ba? Kung gayon sino pa siya? Nagtataka si Gilbert. Nagtataka rin ang iba na tumingin kay Cynthia, hindi naiintindihan ang sinabi ni Cynthia. Malalaman mo kung sino siya sa lalong madaling panahon. Walang diretsong sagot si Cynthia. Hindi pa ito ang oras para formal nilang ipahayag kung sino si John. Hindi siya nagmamadali. Pinagpipilitin mo lang ang katotohanan. Miss Shear, dapat bigyan kita ng babala. Si John ay isang ambisyosong maliit. Lobo, wala siyang magandang intensyon. Kung kailangan siyang kasama ng mga Shears, huwag ka lang magtaka kung kagatin ka niya at lamunin ka balang araw. Nakangising sabi ni Gilbert. Haha. Isang malamig na tawa ang narinig sa sandaling iyon. Lumapit si Benedict kasama si Harvey at ilan sa mga eksperto sa kanilang pamilya. Mr. Young, salamat sa babala mo. Gayunpaman, mayroon din akong sasabihin sa iyo. Ang paghabol ng mga kabataan kay John ay ang pinakamasamang desisyon. Siyempre, kung hindi mo ginawa iyon, hindi tayo magkakaroon ng ganoong kalaki. Ako dapat ang magpasalamat sa inyong lahat. Nakangiting sabi ni Benedict. Kahit na ang Shears ay nakikipagtulungan na kay John noon, tumanggi si John na pangasiwaan ng Cythion Group upang manatili sa tabi ni Stacy. Sa mga kakayahan ni John, kung si John ay nanatili kay Stacy at sila ay ikinasal, ang mga kabataan ay kailangan lang nahatakin si John ng bahagya, at sila ang magiging pinakamalaking panalo. Ang mga Shears ay magkakaroon lamang ng mga scrap. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Benedict na sipin nila si John, at ibibigay si John sa Shears. Ito ay isang hindi kapani-pani walang kamanghamanghang bagay. Halos matawa siya sa tulog niya ng ilang beses. Maling desisyon. Bakit hindi ko iniisip? Napabuntong hininga si Gilbert, hindi man lang pinansin ang sinabi ni Benedict. Elder Shear, tinatrato ng iyong pamilya ang isang basura mula sa mga Young tulad ng isang kayamanan. Mukhang nahulog ang mga Shears. Natatawang inakay ni Walter si Theodore at ang ilan sa kanilang mga tauhan. 563. Narinig ni Walter ang lahat ng sinabi ni Gilbert at Benedict kanina lang. Narinig pa niya kay Theodore na si John pala ang nagpatalo sa pagkidnap kay Cynthia ni Theodore noon. Nasugatan pa niya si Theodore pagkatapos noon. Dahil si John ay isang kaaway ng Fields, natural na hindi siya mag-abala ng pabor kay John. Elder Fields, hindi ko alam kung bumagsak na ba ang pamilya namin o hindi, pero alam na alam ko ang isang bagay. Kung magagawa nating lumakas, wala nang mapupuntahan ang pamilya mo. May matinding kislap sa mga mata ni Benedict. Ang Shears at ang Field ay palaging magkaaway. Higit pa rito, nagpadala si Theodore ng mga tao upang salakayin si Cynthia hindi pa matagal na ang nakalipas. Walang paraan na matatanggap niya iyon. Gayunpaman, ang Fields ay halos kapareho ng antas ng Shears, kaya wala siyang magagawa tungkol dito sa sandaling ito. Kung tinulungan sila ni John at ang Shears ay lumakas ng mas malakas kaysa sa Fields, hindi niya sila bibitawan ng madali. Hindi pinansin ni Walter si Benedict at tumingin kay John. Nagpakawala siya ng malakas na aura habang malamig na sinabi, "Brat, naglakas loob kang gumawa ng kaaway ng pamilya natin. Tatandaan ko ito. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mapoprotektahan ng Shears. Tingnan natin kung mapapanatili ka nilang ligtas sa buong buhay mo. Gaano kalakas?" Nagulat si John nang maramdaman ang napakalaking pressure sa likod ni Walter. Kahit na ang kanyang mga kasanayan ay nasa antas na ng isang intermediate Supreme Master, si Walter ay isa pa rin sa mga pinakadakilang tao sa Palanan City. Ang kanyang lakas ay hindi maarak.
Kahit na nagpakawala lang ng kaunting pressure si Walter, bigla pa ring nahihirapang huminga si John. Sa kabutihang palad, mabilis na nagpakawala si Benedict ng isang katulad na malakas na kapangyarihan, na pinuprotektahan siya mula kay Walter. Elder Fields, teritoryo natin ito. Hindi ito ang lugar para magpakitang gilas ka. Napangisi si Benedict habang nakikipagsagupaan ang kanyang kapangyarihan laban kay Walter. Nagkatinginan silang dalawa, at parang may matinding spark sa pagitan nila. Haha! Elder Shear, Elder Filson, kayong dalawa ang mga pinuno ng dalawa sa apat na malalaking pamilya. Ano ang silbi ng pag-aaway sa isang walang pangalan na maliit na tao? Hindi ka ba nag-aalala na pagtatawanan ka? Tumawa si George habang naglalakad kasama ang mga Cullen. Maliban kay Anson, may isa pang hindi kapani-paniwalang magandang babae na nakapula sa tabi niya. Iyon ang galing ng kanilang martial arts, si Ruth. Parehong nanunuya sina Benedict at Walter nang tumalikod sila. John, hindi ako makapaniwalang magkikita tayong muli. Nasa likod mo ang Shears and the Youngs last time, kaya wala akong magawa sa iyo. Tingnan natin kung may kakayahan ka pa bang labanan ako ngayon. Ngumisi si Anson. Nabalitaan niya ang pakikipaghiwalay ni John kay Stacy kanina. Palagi siyang isa sa mga humahabol kay Stacy, at napansin niyang hindi lang normal na pagkakaibigan ang relasyon ni John kay Stacy bago ito. Sa wakas ay umalis si Stacy kay John ay isang kamangha-manghang balita para sa kanya. Ang lapad ng ngiti niya. Tama si Mr. Collins. John, palagi kang lumalaban sa mga lows. Kung wala ang Youngs para protektahan ka, sisiguraduhin kung mamamatay ka. Isang malamig at nakakatakot na tawa ang maririnig. Naglakad si Jacob kasama ang kanyang ama, si Harold kasama ang ilang mga subordinate sa likod nila. 564. Ang mga patlang. Ang Collins. Ang Lows. Hindi ba sinabi ni Mr. Young na assistant lang siya ng presidente sa grupong Sintayon? Paano nakasakit ang isang simpleng katulong sa napakaraming malalaking figure? Natigilan ang lahat sa eksena. Maging sina Elder Young at Gilbert ay nabigla. Alam nila kung sino si John ang pinakamagaling. Pareho nilang hindi inaasahan na magagawa pa ni John na masaktan ang napakaraming malalaking pamilya. Hindi ba iyon masyadong hindi ka panipaniwala? Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Iba ka, John. Hindi mo lang kami ginawang kalaban, pero nagawa mo ring masaktan ang Collins at ang Lows. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Natigilan si Theodore. Halatang nagulat din siya. Siya ay hindi kailanman isang partikular na malapit kay Anson o Jacob. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Xander noon. John, pagkatapos nitong sales drive, we'll settle the score with you. Malapit ka nang mamatay. Mabangis ang mukha ni Jacob. Ilang beses niyang hinarap si John nitong mga nakaraang panahon. Every single time, natatalo siya kay John. Kinamumuhian na niya si John to the bone. Kung hindi ganoon kahalaga ang sales drive, inatake na niya si John on the spot. Jacob, sa tingin mo ba karapat-dapat kang gawin iyon? Kung gusto mong hawakan si John, dumaan ka muna sa amin. Isang magandang boses ang narinig. Dumating si Snow kasama ang kanyang ama na si Vincent at ilang mga eksperto. Ang hari sa timog, Vincent. Nag-aapoy ang mga mata ni Harold habang nakatingin kay Vincent. Ang dalawang hari ay palaging magkaaway. Hindi ka panipaniwalang nagalit ang dalawa nang makita nila ang isa't isa. Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan nilang dalawa. Vincent, sinusubukan mo bang labanan ako? Malamig na sabi ni Harold. Ano? Hindi ba malinaw ang sinabi ng anak ko? Harold Lowe, malaki ang naitulong ni John sa aming pamilya. Ang kanyang mga kaaway ay aking mga kaaway. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin. Huwag subukang hawakan ng isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Malamig na sabi ni Vincent. Hindi ka panipaniwala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, ngunit isang biglaang tawanan ang narinig. Wow! Ang gulo dito. Tumatawa si Bernard Wick habang naglalakad kasama si Jensen at ilang tauhan ng pamilya nila. Mr. Walker, kanina pa, nakangiting bati ni Jensen at binati si John.
Oo, matagal na, tumanggo si John at binati ako ng magiliw. Alam na niyang major family ang Wicks kaya hindi na siya nagulat na nandoon sina Bernard at Jensen. John, ilang buwan na lang, paano mo nagawang masaktan ang napakaraming malalaking pamilya? May curious na expression sa mukha ni Bernard nang makita ang tense na atmosphere. Mahirap ipaliwanag iyon, ngumiti ng pilit si John. Si Cynthia at gusto lang niyang gumawa ng mas malaking palabas sa sales drive na ito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking kaguluhan bago pa man magsimula ang sales drive. Whatever, niligtas mo itong lumang buhay ko. Kahit na sino ang nasaktan mo, palaging susuportahan ka ng Wicks ng walang kondisyon. Mahinahong sabi ni Bernard. Kahit na ang Wicks ay wala sa antas ng apat na malalaking pamilya, hindi sila gaanong naiiba. Wala siya sa level kung saan kailangan niyang matakot sa kanila. 565. Isa pa, nailigtas ni John ang kanyang buhay noon. Iyon ay isang bagay na hindi niya kayang bayaran, kaya hindi niya basta-basta iiwan si John na magdusa. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagulat ang lahat. Ang mga gunting. Ang Wicks. Kahit ang Southern King, Vincent. Ito ay isang katulong lamang, paano siya susuportahan ng tatlong pangunahing puwersa. Ano bang nangyayari sa mundo? Baliw ba silang lahat? Natigilan ang lahat. Nagkatinginan sila sa gulat. Kahit na nasaktan ni John ang tatlong malalaking pamilya, bigla siyang nakakuha ng suporta ng tatlo pa. Magiging isang bagay kung si John ay isang kilalang tao sa Palanan City, ngunit si John ay katulong lamang ng Pangulo sa St. Ion Group. Ulila pa nga siya. Isang ulila ang nagawang magdulot ng napakalaking eksena sa napakaraming malalaking pamilya. Hindi ba iyon hindi ka panipaniwala? Kung hindi nila ito mismo nasaksihan, hindi sila mangangahas na maniwala na ito ay totoo. Siyempre, hindi lang sila ang nabigla. Lalong nabigla sina Elder Young at Gilbert. Alam na nilang dalawa na ulilang walang kapangyarihan si John. Negatibo ang tingin nila kay John at pinalayas pa nga nila si John dahil minamaliit nila si John at hindi kailanman itinuring si John bilang sino mang nararapat sa kanila. Gayunpaman, ipinakita ni John ang mga koneksyon na labis na ikinagulat nila. Bigla silang nagtaka kung minaliit ba nila si John. Bago pa man makawala ang lahat sa kanilang pagkagulat, isa na namang boses ang biglang narinig. Huwag kalimutan ang Hunts. Walang kondisyon na susuportahan din ng Hunt si Mr. Walker. Pagmamalaki ni Quinton. Nasa likod niya ang dalawa niyang bantay at ilan sa mga eksperto ng kanyang pamilya. Ang mga Hunt. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Hunts. Sino sila? Gulat na gulat ang lahat habang nakatingin kay Quinton. Parang hindi pamilyar ang grupo ni Quinton, kaya hindi sigurado ang lahat. Quinton Hunt mula sa Seacove City. Malakas na sabi ni Quinton, ibinalita kung sino siya. Mga pangangaso ng Seacove City. Kaya siya ang bagong pinuno ng Hunts, Quinton. Nagulat ang lahat, nahulaan agad kung sino si Quinton. Ang Seacove City ay nasa tabi ng Palanan City. Ang dalawang lungsod ay nagkaroon ng regular na mga deal sa negosyo. Ang Hunts ay isa sa tatlong dakilang pamilya ng Seacove City at napakalakas. Lahat sila ay may mas marami o mas kaunting narinig tungkol sa Hunts dati. Medyo iilan sa kanila ang nakarinig na si Quinton ang pumalit sa posisyon ng pinuno ng Hunts. Bilang pinuno ng Hunts, ang posisyon ni Quinton ay kumakatawan sa buong pamilya. Bakit may puwersa mula sa Seacove City na dumarating dito? Sinabi pa nga nila na susuportahan nila si John ng walang kondisyon. Anong nangyayari? Ang mga Youngs, ang Fields, ang Collins, at ang Lowe's lahat ay nagkaroon ng biglaang pagbabago sa ekspresyon. Sa kanilang mga mata, dapat ay isang hamak na tao si John. Ang katotohanan na si John ay suportado ng tatlong pangunahing puwersa ay lumampas na sa kanilang mga inaasahan. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng suporta si John ng Hunts mula sa Seacove City. Ito ay ganap na naiiba. 566. Hindi lamang napakahusay na konektado si John sa Palanan City, ngunit nagawa rin niyang bumuo ng isang relasyon sa mga pangunahing pamilya sa labas ng Palanan City na namamahala upang makuha ang kanilang suporta. Kahit ang apat na dakilang pamilya ay hindi nagawa iyon, ngunit nagawa ni John.
Kitang-kita ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Mr. Walker, sana hindi ako malate, ngumiti si Quinten at magalang na yumuko kay John. Sa Sikov City, kinatawanan niya ang hunt sa pagkuha ng isang kasunduan sa Syntayon Group para sa energy nurturing pills. Dahil ang Syntayon Group ay gumawa ng pangalawang batch ng mga table tasks, dumating siya upang kunin ang mga ito batay sa kanilang kasunduan. Hindi pa nagsisimula ang sales drive. Dumating ka sa tamang oras, nakangiting sabi ni John. Nang makita iyon, ang The Fields, ang Collins, at ang Lowe's ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na malakas ang hunt sa Sikov City, huwag isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo sa Palanan City. Malamig na sabi ni Walter. Hindi niya tiningnan si Quinten and the Hunts bilang isang banta. Hindi sila karapat-dapat. Elder Fields, hindi mo kailangang umarte na parang kahanga-hanga ka. Sa kasalukuyan, ito ay 4 hanggang 3. Kung gusto mo, sige at subukan ang isang bagay. Tingnan natin kung gaano ka kaya. Natatawang sabi ni Benedict. Kahit na ang Hunts ay hindi nakabase sa Palanan City, dinala ni Quinten ang ilan sa kanilang mga eksperto. Ito ay magsilbi ng isang layunin kung ito ay dumating sa ito. Ito ay malinaw kung aling panig ang mas malakas. Ikaw. Umasim ang ekspresyon ni Walter. Alam niyang wala rin ng kalamangan ang kanyang panig. Sinaman niya ng tingin si Elder Young. Elder Young, may sasabihin ka rin. Sabi ni Walter. Nakipag-alyansa na siya sa mga kabataan. Hanggat ang Youngs ay tumayo sa kanya at naging 4 laban sa 4, ang kanyang panig ay magkakaroon ng kalamangan. Magagawa nilang itulak pababa si John at ang Shears. Yung. Siyempre, naunawaan ni Elder Young ang gusto niya. Si Elder Young ay nagmura sa loob. Nag-alyado sila para makuha ang alchemist sa likod ng Shears, hindi para kay John. Ano ang sinusubukang gawin ni Walter? Kahit na nasira na ang relasyon ng mga Young kay John, nailigtas pa rin ni John ang kanyang buhay noon. Hindi niya matulungan ang Fields laban kay John, at hindi na kailangan. Elder Fields, pumunta kaming lahat dito ngayon para makibahagi sa sales drive ng Syntayon Group. Nagbibiruan lang kaming lahat. Dapat tayong tumigil dito. Hindi na kailangang seryosohin. Tumawa si Elder Young para mawala ang tensyon. Nang makitang hindi sasali si Elder Young sa alitan na ito, agad na tumugon si George, tama si Elder Young. Elder Shear, nagbibiruan lang kami, huwag mo nang masyadong isipin. Medyo gabi na yata. Marahil ay dapat kang tumuon sa iyong mga benta. Isang tawa ang pinakawalan ni George. Kahit na nagkaroon ng maliit na alitan si Anson kay John noon, hindi talaga sila nag-away. Hindi kailangan ng Collins na labanan ang Shears para lang doon. Ang Fields at ang Lowe's ay may pinakamalalim na sama ng loob kay John. Medyo malungkot silang dalawa, ngunit wala na silang magagawa simula nang bumaba ang mga Collins sa pwesto. Napilitan din silang umatras. Sa totoo lang, pinipilit lang ng dalawang panig ang isa. Kahit na mayroong anumang sama ng loob sa pagitan nila, walang paraan upang malutas sila sa lugar na ito. Mas maliit ang posibilidad na lutisin nila ito ng direkta ng ganito. 567. Isang laro lang ang pagitan ng isa't isa. Dahil umatras ang kabilang panig, napaatras din sina Benedict at John. Hindi na kailangang ituloy ang bagay na iyon. Cynthia, lahat ng major na pamilya halos nandito na. Dapat nating simulan ang sales drive. Sabi ni Benedict. Pagkatapos nito, pumunta siya sa pangunahing lugar kasama si John at ang iba pa. Ang mga Field at ang iba ay nagpatuloy sa pagtitipon sa labas ng pangunahing lugar. Hindi nagtagal pagkatapos noon, formal na nagsimula ang sales drive. Umakyat si Cynthia sa stage na nakasuot ng hindi kapani-paniwalang mamahaling damit. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang maganda. Gamit ang damit na iyon, lalo nitong pinatingkad ang kanyang hitsura, na naging sanhi ng kanyang hitsura na hindi kapani-paniwalang marangal. Para siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Biglang napatingin ang lahat sa kanya, at tumahimik ang mga tao. Salamat sa lahat ng dumalo sa sales drive ng Syntayon Group. Nagsimulang magsabi ng ilang salita si Cynthia para simulan ang okasyon. Ang kanyang boses ay hindi kapani-paniwalang malambing. Ang ganda naman.
Nagtataka ako kung sinong lalaki ang maswerteng makakasal kay Cynthia sa hinaharap at maging bahagi ng Shears. Tama, gagawin ko ang lahat para pakasalan siya. Hindi lang si Cynthia. Lahat ng apat na magagaling na dilag ay nakamamanghang. Maswerte ka kung mapapangasawa mo ang alinman sa kanila. Magiging sulit ito kahit na kailangan mong magbayad ng 10 taon ng iyong buhay. Ang mga kabataan sa ibaba ng entablado ay lahat ay nakatingin kay Cynthia na may mga lasing na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Miss Shear, karamihan sa atin ay pumunta dito ngayon para makita ang chairman ng Synth-Ion Group. Dapat bilasan mo at yayain mo siya sa stage. Sabi ni Harold. Ang kanyang layunin ay kapareho ng mga Young, ang Collins, at ang iba pang mga pamilya. Lahat sila ay naglalayon para sa Alchemist sa likod ng Shears. Gusto nilang makita kung makakakuha sila ng isang piraso ng pie. Tama ang Northern King. Miss Shear, nagtataka kaming lahat kung sino itong misteryosong chairman ng Synth-Ion Group. Yayain mo siya at ipakita sa ating lahat. Sumang-ayon si George at ang iba pa. Dahil ang lahat ay interesado, kung gayon ay anyayahan natin ang chairman ng Synth-Ion Group sa entablado. Tumikim si Cynthia at sinabing. Pagkatapos ng kanyang sinabi, kahit na ang mga matatanda na nakaranas ng maraming karanasan ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Lahat sila ay sinubukang tumingin sa likod ng entablado, naghihintay na lumitaw ang kamangha-manghang alchemist na iyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumakad si John sa entablado na nakasuot ng suit. Ha! Hindi ba katulong iyon ng presidente? Nasaan ang chairman nila? Bakit hindi natin siya nakikita? Natigilan ang lahat, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Maging si George at ang iba ay nataranta. Pakilala ko sa lahat. Ito ang chairman ng Synth-Ion Group, si John Walker. Seryosong pakilala ni Cynthia. Ano? The moment she said na para itong bomba na sumabog on the spot. Miss Shear, anong klaseng biro ito? Di ba si John ang katulong mo sa presidente? Paano siya naging chairman? Malungkot na sabi ni Gilbert. Mr. Young, ikaw ba ang nagbibiro? 568. Sinong nagsabi sa iyong katulong ko si John? Kailan ko ba ito inanunsyo? Malamig na sabi ni Cynthia. Yan, hindi nakaimik si Gilbert. Pagdating sa impormasyon na si John ay katulong ng Pangulo, aksidente niyang nalaman. Marami sa mga empleyado sa Synth-Ion Group ang nahulaan na maaaring maging assistant ni Cynthia si John, ngunit hindi kailanman nabuo si Cynthia. Inihayag ito. Si John ba ang chairman ng Synth-Ion Group? Nagbago ang ekspresyon ni Gilbert. Bigla niyang naalala kung paano sinabi ni Cynthia na hindi lang katulong ng presidente si John. Akala niya ay pinapaganda lang ni Cynthia ang katotohanan, pero sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Cynthia. Tama iyan. Hayaan akong bigyang diin ito muli. Si John ang chairman ng Cyclone Group. Sabi ni Cynthia. Ang sandali na sinabi niya na ang karamihan ng tao ay sumabog. Ang taong ito ay ang chairman ng Synth-Ion Group. Hindi ba hindi ka panipaniwala iyon? Nagulat ang lahat. Labis silang kinilig sa balitang iyon. Sa totoo lang, marami sa iba pang mga pamilya ang may kaparehong kaisipan gaya ng Yam. Akala nila ang alchemist. Sa likod ng Shears ay isang hindi kapani-paniwalang matandang tao. Marahil sila ay ilang kamangha-manghang mga eksperto mula sa isang nakatago. Pangkatin. Hindi nila akalain na ang alchemist ay isang walang pangalan na binata. Ito ay ganap na nasira ang kanilang mga inaasahan. Paano ito nangyari? Napatulala si Elder Yam. Ang lahat ng iba pang mga pamilya ay ganoon din. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay John sa stage. Hindi nila matanggap ang nakagigimbal na katotohanan iyon. Lalong nagyayelo ang mga ekspresyon ni na Elder Young at Gilbert. Young at Gilbert. Nahulaan na nila na may alchemist sa likod ng Shears kahit noong unang opening ceremony. Sinubukan nilang tingnan ang alchemist upang subukan nilang akitin ang alchemist. Hinding-hindi nila akalain na ang alchemist ay si John na kanilang minamaliit sa buong panahon. Ang mas nakakatawa ay ang katotohanan na si John ay bahagi na ng mga kabataan, ngunit pilit nilang pinaghiwalay sina Jonah at Stacy, at pinalayas pa si John.
Sa kamanghamanghang mga kasanayan ni John sa alchemy, labis siyang hinahangad, ngunit itinapon nila siya sa isang tabi. Ano iyon kung hindi katangahan? Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit sinabi ni Benedict na gumawa sila ng isang kakilakilabot na desisyon sa pamamagitan ng pagpapaalis kay John. Ito ay hindi pagmamalabay sa lahat. Kung ikukumpara sa ngayam, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Walter, George, at ng iba pa. Ang kanilang layunin ay ang alchemist sa likod ng Shears. Para sa kapakanan ng pagkuha ng alchemist na iyon, hindi nila ipinagkait ang gastos at kahit na kaalyado. Sa huli, ang alchemist ay ang kanilang kapwa-kaaway, si John. Iyon ay labis na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Ang masaklap pa ay ang katotohanang nagtutulungan lang sila para puntiryahin si John. Masyado na nilang nasaktan si John. Paano nila siya dadalhin? 569. Maliban kung may mali kay John, walang paraan na papayag siyang magtrabaho sa kanila. Siyempre, hindi lang ang mga kalaban ni John ang nabigla. Maging ang Southern King, Bernard, at Quentin ay nagulat din. Hindi nila inaasahan na si John ang chairman ng St. Ion Group, ang dakilang alchemist sa likod ng Shears. Ang batang bayani. Itinago ng mabuti ni John. Natatawang sabi ni Vincent. Lagi kong iniisip na si John ay hindi isang regular na tao, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganoon kahusay siya sa loob lamang ng ilang buwan. Sabi ni Bernard. No wonder, no wonder. May napagtanto si Quentin. Noong nasa Sikov City sila, pinayagan ni Cynthia si John na gawin ang lahat ng desisyon. Akala niya kasi boyfriend ni Cynthia si John. Sa wakas ay naunawaan niya na dahil si John ang chairman. John, ang galing mo. Mariin na itinaas ni Luisa ang kanyang kamao pagkatapos niyang umatras mula sa pagkagulat. Palagi niyang kaibigan si John, at nakita pa niya si John bilang kanyang magiging bayaw. Nang makitang kahanga-hanga si John sa mga tingin ng lahat, tunay na natuwa siya para kay John. Katabi ni Luisa si Stacy. Nakagat niya ang labi habang nakatingin kay John sa stage. Ang kanyang damdamin ay hindi kapani-pani walang komplikado. Alam na niya na pambihira ang kakayahan ni John. Hanggat may panahon si John, husay si John. Gayunpaman, nang hihinayang, hindi sila ni John. Naghiwalay na sila. Bigla, hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya para kay John o hindi. Sawang-sawa si Cynthia sa gulat ng lahat. Iyon ang gusto niyang mangyari. Naniniwala siyang maririnig ang pangalan ni John sa buong Palanan City pagkatapos ng araw na iyon. Wala nang magmamaliit kay John kailanman. Matapos ang pagkabigla, mabilis na tumahimik ang lahat. Dahan-dahan nilang tinanggap na si John ang chairman ng St. Ion Group. Lalo na ang Youngs, the Fields, at ang Collins. Nag-alyansa sila para itulak pababa ang mga shares, ngunit matapos malaman na si John ang chairman ng St. Ion Group, wala nang dahilan para sa alyansa sa awkward na relasyon nila ni John. Mr. Walker, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa iyo noon, patawarin mo kami. Sa usapin ng lakas, hindi talaga papatalo ang pamilya namin sa shares. Hayaan mong mangako ako sa iyo sa harap ng lahat ngayon. Hanggat umalis ka sa Shears at sumasang-ayon na magtrabaho sa amin, sisiguraduhin naming masisiyahan ka kahit na gusto mo ng kayamanan at kapangyarihan o katanyagan at kababaihan. Sabi ni Walter, sinusubukang i-extend ang isang imbitasyon kay John. Walang mga walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang kita. Sa relasyon ng mga Shears sa Fields, hindi niya maaaring hayaang mahulog si John sa kanilang mga kamay. Hanggat handa si John na sumali sa Fields, handa silang kalimutan ang anumang lumang sama ng loob. Magsisimula sila sa isang malinis na talaan. Matapos sabihin iyon ni Walter, marami sa mga pangunahing pamilya ang nag-react. Kami rin. Ako rin. Ang mga pamilya ay lahat ay nag-aaway upang mangako ng mga bagay na hahatakin si John. Kahit na inaasahan na nina Benedict at Harvey na lahat ng malalaking puwersang iyon ay susubukang akitin si John, dumilim pa rin ang kanilang mga ekspresyon. Buti na lang at malaki ang tiwala nilang dalawa kay John. Naniniwala sila na hindi maaakit si John ng pera at kita. 570. Mr. Walker, kami, Amples, ay ayaw mong sumuko sa pagtatrabaho sa Shears.
Gayunpaman, batay sa alam ko, kamakailan lang ay naghiwalay ka, at wala kang kasintahan sa ngayon. Mga personal na bagay ay palaging hiwalay sa negosyo. Ang mga lalaki ay hindi maaaring tumutok lamang sa negosyo. Kung ayaw mo, maipapangako ko sa'yo si Snow. Pwede na kayong mag-engage na dalawa. Gagawin nating lahat ang naririto bilang mga saksi. Sabi ni Vincent, naglalaro ng trump card niya. Mula nang pinagaling ni John ang kanyang asawa noong huling pagkakataon, sinimulan niyang seryosong isaalang-alang ang pagpapares ng kanyang anak kay John. Nang malaman niyang si John ang chairman ng St. Ian Group, higit pa, talented at kamangha-mangha sa inaakala niya, mas naging masaya siya kasama si John. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay nasabi na niya na ang kanyang anak na babae ay tila nagustuhan ng kaunti si John. Sa ganong engranding okasyon, kung nagawa niyang pantayan ang kanyang anak na babae at makuha si John sa parehong oras, ito ay perpekto. Ano? Nabigla si John sa sinabi ni Vincent. Ang iba pang malalaking pamilya, kabilang sina Benedict ang mga Shears, ay nagulat din. Walang sino man sa kanila ang mag-aakala na papayag si Vincent na ibigay ang kanyang anak kay John para mahayla si John. Napakalaking presyo noon. Ang Southern King ay kahanga-hanga. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Hindi lamang hindi sinaktan ni Vincent ang mga Shears sa pamamagitan ng paggawa nito, ngunit magagawa rin niyang hilahin si John ng matatag sa kanyang tagiliran. Makakakuha siya ng mga benepisyo mula sa magkabilang dulo. Kung pinakasalan ni John si Snow at naging in-law ni Vincent, makikinabang ang mga Lows kapag lumaki si John sa hinaharap. Ito ay isang napakatalino na hakbang. Siyempre, nakita ng mga nakatatanda sa lahat ng pamilya ang mga pakinabang nito, ngunit hindi ito naisip ng nakababatang henerasyon. Marami sa mga nakababatang lalaki ang galit na tumingin kay John, gustong punitin si John. Si Snow ay isa sa 4 na magagandang dilag ng Palanan City. Siya ay nirerango sa 3 pwesto. Likas din siyang kaakit-akit at sexy at pangarap na babae para sa marami sa mga kabataan. Binalak ni Vincent na ipakasal si Snow kay John. Basta tumango si John, madali niyang makukuha ang dream girl na iyon. Halata kung gaano kainggit silang lahat. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang na ilang beses nang binawian ng buhay si John. Dad, anong sinasabi mo? Magkaibigan kami ni John. Paano mo nagawa? Pulang-pula ang mukha ni Snow sa kahihiyan habang tinatapakan ang kanyang mga paa. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng kanyang ama sa publiko. Nagdulot ito ng panik sa kanya, hindi alam ang gagawin. Si Vincent ay masigurado na ang kanyang anak na babae ay kinagiliwan si John nang makita niya kung gaano karaming batang babae ang kumikilos na si Snow, kaya siya ay nagpahinga. Kahit na mahal niya si John, hindi niya ipagbibili ang kaligayahan ng kanyang anak kung hindi niya gusto si John. Snow, ginagawa ko ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko, makahulugang sabi ni Vincent. Ang nyebe ay tila nakita ng kanyang ama. Namula siya at wala nang ibang gustong itago sa sandaling iyon. Mula nang tumayo si John para sa kanya at ipagsapalaran ang lahat para mailigtas ang kanyang ina pagkatapos noon, unti-unti na niyang hinahangaan si John. Gayunpaman, wala pa rin ito sa antas kung saan masasabi niyang gusto niya ito bilang lalaki. 571. Gayunpaman, hindi maaaring bawiin ng isa ang kanilang mga salita, at dahil idineklara na ito ng kanyang ama sa harap ng napakaraming tao, hindi maaaring tanggihan ni Snow ang kanyang ama at ipagsapalaran na mapahiya siya sa harap ng kanyang kagalang-galang. Mga kapantay. At saka, hindi naman siya tutol sa ideyang pakasalan si John. Nako, nanlamig ang dugo ng lahat dahil dito. Si Snow ay isang magandang babae, isa sa 4 na beauties, hindi bababa. Walang sino mang lalaki ang makakalaban sa kagandahang tulad niya, at si John ay hindi exception. Kahit na hindi sinangayunan ng mga matatanda ang ugali ni Vincent, hindi tulad niya, wala silang magagandang anak na babae na maaari nilang ibigay, at sa gayon ay alam nilang hindi sila makakalaban sa kanya. Hindi na makayanan ni George. Nag-aalala siya na baka hindi mapaglabanan ni John ang alok ni Vincent at mabilis na idinagdag. President Walker,
ang Collins ay mag-aalok sa iyo ng $650 milyong para magtayo ng bagong negosyo basta't magtrabaho ka sa amin. Hindi lang iyan, hahayaan kitang kunin ang apo kong si Ruth bilang asawa mo. Si George, sa ngalan ng Collins, ay nagbigay kay John ng isang mas mahusay at mas kaakit-akit na alok. Nang magtulungan si John at ang Shears sa pagtatatag ng Synth-Ion Group, ang Shears ay nagambag lamang ng $130 milyong at ngayon, nagalok si George ng 5 beses ng halaga. Ito ay isang mas nakakahimok na deal kaysa sa anumang bagay. Hindi lamang iyon, ngunit si Ruth ay hindi lamang isang mahuhusay na martial artist kundi ang huli rin sa 4 na beauties. Ang background, kagandahan, at talento ni Ruth ay kapantay ng kay Snow. Ayaw maniwala ni George na kahit na sa pag-asam ng pera at kababaihan, magagawa ni John na labanan ang kanyang alok. Ano? Lolo, paano ka? Laking gulat ni Ruth dito. Hindi niya akalain, kahit sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, nagagamitin siya ng kanyang lolo bilang kasangkapan para akitin si John na magtrabaho kasama niya. Kahit na si John ay isang gwapo at talentadong binata, ito ang unang pagkakataon na matitigan siya nito, at hanggang ngayon, silang dalawa ay lubos na estranghero. At saka, siya ay napakahusay na manlalaban na hanggang ngayon, halos hindi niya binigyan ng pangalawang sulyap si John. Gayunpaman, ngayon, ibinigay siya ng kanyang lolo sa kanya sa kasal, bilang kapalit ng pinansyal na pakinabang. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Huwag kang makialam, Ruth. May plano ako. Pabulong na pinutol ni George. Ang totoo, si Ruth ay palaging isang mahusay na mandirigma at apo na hindi niya matiis na ibigay siya bilang kapalit ng pakikipagtulungan ni John. Sinasabi lang niya ito para linlangan si John na makipagtulungan sa kanya. Kung magkasundo man sina John at Ruth at tuluyang maging mag-asawa, nasa tadhana na ang lahat. Inikat ni Ruth ang kanyang mga mata at agad na naintindihan ang gustong sabihin ni George, kaya tumahimik siya. Napakapagbigay ng mga kalan. Ang lahat ay namangha dito. Ang alok ni George ay mas kaakit-akit kaysa kay Vincent, at karamihan sa mga pangunahing pamilya ay pinili na sumuko. Mga daga. Ano ang dahilan kung bakit napakahusay ng taong ito kung kaya't ang mga Pulse at ang mga Cullen ay gustong-gusto siya? Isang pulutong ng mga kabataang tagapagmana at kahalili ay naiinggit sa paraan ng pagtrato kay John. Parehong miyembro ng 4 Beauties sina Snow at Ruth. Karamihan sa kanila ay hinahangaan ng dalawang babaeng ito sa loob ng napakahabang panahon, at ang isa ay kailangang maging lubhang mapalad na manalo sa alinman sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ngayon, ang dalawang babaeng ito ay nakabitin sa harap ni John para sa kanyang pagpili, at nasa kay John ang kanyang pagpili. Napakaswerte, maswerteng tao. 572. Lahat sila ay nagngangalit sa inggit. Lolo, sa tingin mo ba ay maakit si Mr. Walker sa alok ng mga Cullen? Tanong ni Harvey na namumutla ang mukha sa takot. Siya. Hindi ko rin alam, sagot ni Benedict, umiling-iling. Kahit na buong buhay niyang pinagkatiwalaan si John, kailangan niyang aminin na binigyan siya ni Collins ng isang napakakakit-akit na alok at nag-aalala siya na magbago ang isip ni John. Samantala, sa entablado, namula ang mukha ni Cynthia sa galit. Pinlano niya ang Immaculate Sales Drive na ito para tulungan si John na makamit ang katanyagan at reputasyon, pero habang tumatagal, naging dating show ito para piliin ni John ang kanyang magiging asawa. The worst part was, both Snow and Ruth were also part of the 4 Beauties at pareho silang kapantay niya. Ang totoo, magkatulad na kakumpetensya sina Cynthia, Snow, at Ruth pagdating sa background, hitsura o figure ng kanilang pamilya. Sa makatuwid, hindi siya masyadong masaya tungkol sa pag-asang makatuklas ng dalawang bagong kakumpetensya. President Walker, nailista na namin ang aming mga termino. Iniisip ko kung ano ang iyong mga iniisip tungkol sa kanila. Mahina akong tanong ni George. Ay, natigilan si John sa biglaang pangyayari. Nagsimula ito sa pag-promote ni Vincent sa kanyang anak na si Snow, at ngayon, sumali si George sa suit. Ano ang nangyayari? Hindi maintindihan ni John kung paano naging sikat bigla ang isang ulilang tulad niya na walang pamilya. Nang makitang hindi sumagot si John, naisip kaagad ni Benedict na nagbago ang isip niya. Hindi na siya nakatiis at humakbang pasulong. Hoy, Collins, huwag mong sayangin ang iyong oras at lakas.
Kung gusto ni John ng pera, maaari naming palaging bigyan siya ng 650 milyon tulad ng ginawa mo. Tungkol naman sa pagtatangka na akitin siya sa iyong magandang apo, hanggat gusto ni John, mapapangasawa ko rin si Cynthia sa kanya. Sigurado akong mas magaling ang apo ko kaysa sa iyo. Malamig niyang sabi. Ano? Nagulat si George dito. Kahit na si John ay isang pambihirang alchemist, siya ay ulila pa rin na nagmula sa wala. Hindi lamang siya nagkaroon ng maraming lugar para sa pagpapabuti sa kanyang antas ng kapangyarihan, ngunit wala rin siyang anumang bagay sa ilalim ng kanyang pangalan. Malayo na siya para makipagkompetensya sa 4 major families, at ginamit lang ni George ang kanyang apo na si Ruth bilang pain para kay John. Gayunpaman, sa kabaligtaran, determinado si Benedict na pakasalan si Cynthia sa kanya. Ito ay isang nakakagulat na paghahayag para kay George. Gayunpaman, may isang bagay na hindi alam ni George, na alam ni Benedict noon pa man tungkol sa crush ni Cynthia kay John at sinusubukan lang siyang tulungan. Mga daga. Paano ito nangyari? Nabaliw na ba ang lahat? Lalong nagalit ang mga batang tagapagmana at mga sosyalista na nanunood nito. Lumaki. Sa pagsali ng Shears, nangangahulugan ito na maaaring pumili si John sa 3 sa 4 beauties sa Palanan City, ngunit hindi ito ang pinakamasamang bahagi. Matapos ang nangyari bago ito, alam ng lahat na ang dating kasintahan ni John ay walang iba kundi si Stacy Young, ang pinakamaganda sa 4 na beauties. Ang 4 na pinakamagagandang babae sa Palanan City, ang mga nakabihag sa puso ng halos bawat kabataang lalaki sa bayan, ay inalok kay John na parang pain. Maaari lamang isipin ng isa kung ano ang pakiramdam na iyon. Samantala, napalingon si Louisa kay Stacy, na namutla ang mukha sa pag-aalala. Anong meron, Stacy? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pilit nang umiti si Stacy, pero ang totoo, emosyon ang umiikot sa kanyang isipan. 573. Kung tutusin, naging kasintahan niya noon si John, at naghiwalay sila dahil sa mga pangyayaring hindi niya kontrolado, at hindi dahil tumigil na siya sa pagmamahal sa kanya. Kaya naman, tiyak na hindi magandang pakiramdam na panoorin ang lalaking mahal niya na pinagmamasdan ng ibang mga babae, hindi pa banggitin ang mga babaeng pinag-uusapan ay ang 3 natitirang kagandahan sa Palanan City. Ang pinakamasama ay, wala siyang magawa para pigilan sila. President Walker, mangyaring pumili. Walang humpay si George. Itinuon niya ang matalim na tingin kay John, umaasang makakuha ng sagot. Sa Elder Collins, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit ang Shears at ako ay naging maayos, at sa ngayon, ayaw kong makipagtulungan sa sinuman. Matipid na sagot ni John. Siya ay isang taong mapagpasalamat. Ang Shears ay ang mga tumulong sa kanya sa pagbuo ng St. Ion Group, at sa gayon ay hindi niya sila pababayaan at pipiliin na magtrabaho kasama ng ibang mga tao. Hindi ito isang bagay na kaya niyang gawin. Nawala ang kulay sa mukha ni na George at Ruth nang marinig ito, lalo na si Ruth. Isa siya sa mga pinakamagaling na martial artist na nakita ng mga Cullen, at isa sa 4 na beauties, hindi bababasa. Maraming kabataan at guwapong lalaki na gagawin ang lahat para hawakan ang kamay niya sa kasal. Kaya naman, hindi niya matanggap ang katotohanang tinanggihan siya ng isang tulad ni John. Kahit na hindi niya sinasadyang pakasalan si John para sa pansariling kapakanan, isa pang bagay ang ganap na tanggihan nito sa publiko. Biglang nag-alab ang galit sa loob niya, at itinapat niya sa mukha ni John ang nakamamatay na tingin, sinusubukang alalahanin ang lalaking tumalikod sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, hindi lamang sina George at Ruth ang nagulat dito. Parehong nabigla sina Vincent at Snow. Ang pagtanggi ni John sa mga Cullen ay isang hindi direktang tagapagpahiwatig ng kanyang saloobin sa polls, pati na rin, hindi mapigilan ni Vincent na mapahiya. At gayunpaman, sila ni John ay magkaibigan, at sa kabila ng kanyang pagkadismaya, naiintindihan niya ang pananaw ni John at sa gayon ay hindi magtatanim ng sama ng loob sa kanya para dito. Naisip ni Snow sa parehong mga linya. Kinagiliwan niya si John, ngunit hindi siya umiibig sa kanya, at sa kabaligtaran, ang pagtanggi ni John ay nagparamdam sa kanya na parang may natanggal sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, bilang isa sa 4 na kagandahan, siya rin ay may dignidad na dapat itaguyod.
Ang pagtanggi ni John sa publiko ay nagparamdam sa kanya na tila hindi siya sapat para sa kanya, at hindi niya maiwasang hindi masiyahan dito at tahimik na sinumpas si John. Hindi lang iyon, ngunit gumawa pa siya ng paalala sa isip na bawiin siya para dito sa hinaharap. Ang galing! Humagalpak ng tawa si Benedict nang matanggal ang bigat sa kanyang balikat. Sumili ang sayang ngiti sa mukha ni Cynthia. Bumaling siya upang sumulyap ng matagumpay kina Ruth at Snow, at tinapunan pa si Stacy ng isang matagumpay na tingin. Namumutla ang mukha ni Stacy na maramdamang lumubog ang puso niya. Kahit na pinili lang ni John na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa mga shares at wala siyang sinabi tungkol sa pagtanggap sa alok ni Benedict na pakasalan si Cynthia, hindi maikikaila na nandoon pa rin ang posibilidad na ito. Si John ang presidente ng Cynthia Group, samantalang si Cynthia ang CEO. Kung isasalang-alang nilang dalawa ang bawat minuto ng kanilang araw ng trabaho na magkasama, hindi magtatagal para magkaroon ng damdamin. Noong unang hiwalayan ni Stacy si John, ginawa niya iyon ng walang pag-aalinlangan at hindi pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano sila kalayo ni John, at hindi magtatagal para mawala siya sa kanya ng buo. Ang realisasyong ito ay nagpadala ng mga tipak ng takot na tumusok sa kanyang puso, at bigla na lang, ang sakit ay napakasakit na naramdaman niya na siya ay nasusuka. 574. Nang makitang nagdesisyon na si John, sa wakas ay hindi na nakaimik si Albert. John, gusto kong humingi ng tawad sa mga hindi pagkakaunawaan na naganap sa pagitan mo at ng aking pamilya, sabi ni Albert na nagpakawala ng isang nakakainis na ngiti. Matapos malaman na si John ang alchemist sa likod ng legacy ng shares, nilayon niyang lutisin ang hindi magandang pagtatagpo sa pagitan nila. Gayunpaman, ang ginawa ng mga yam kay John ay napakalupit at walang puso na hindi niya alam kung paano ayusin ang mga bagay-bagay. May mga bagay na dapat iwan sa nakaraan, mahinahong sabi ni John. Kahit na nagsimula siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lungsod na ito, ang kanyang mga nagawa ay malayo pa rin sa 4 major families. Kaya naman, natitiyak niyang hindi talaga siya binibigyan ng tawad ni Albert. Ni Albert o Gilbert ay hindi tunay na isasantabi ang kanilang mga ego at humingi ng tawad sa kanya ng taos puso, kahit na bago siya gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lungsod na ito. Nagsimulang magpanik si Albert nang makitang tila hindi naaabala si John. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay nagpa siya na sapat na. John, interesado rin ang mga kabataan sa pagkakataong makatrabaho ka. Kung handa kang bumalik at sumama sa amin, mag-aalok ako sa iyo ng $650 milyong para magtatag ng ibang kumpanya, at pag-isipang hayaan kang makasama muli si Stacy. Deklare niya. Ang totoo, bago pa man magsimula ang sales drive, nagpasya na sila ni Gilbert na mag-alok ng pagkakataon sa Master Alchemist na magpakasal sa kanilang pamilya kapalit ng collaboration. Ngayon na ang Master Alchemist ay si John, ito ay mas magandang balita. Pagkatapos ng lahat, mahal pa rin nina John at Stacy ang isa't isa, kahit na naghiwalay na sila. Hindi isang masamang kalakalan na payagan si John na makipag-date muli kay Stacy kapalit ng pakinabang sa pananalapi. Ano? Lolo, ikaw? Lumingon si Stacy para bigyan ng hindi makapaniwalang tingin si Albert. Si Albert at Gilbert ang nagtanong sa intensyon ni John at naghinala pa na siya ang may pukana sa pagkidnap sa kanya, na naging dahilan ng hindi maiiwasang hiwalayan nila, ngunit ngayon, nagbago ang isip ni Albert at hinahayaan na itong makipagbalikan sa kanya. Ano ang nangyayari? Hindi ba nag-alala si Albert sa posibleng pagbabalik ni John para nakawin ang kanilang kapalaran para sa kanyang sarili? Natarante si Stacy dito kaya natigilan siya sa gulat. Hindi ako makapaniwala. Maging ang mga kabataan ay nakiisa na rin. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng kapigatian at kawalan ng pag-asa sa gitna ng pulutong ng mga kabataang sosyalista na nanunood. Alam ng karamihan sa kanila na si John ang dating nobyo ni Stacy, at dahil ang mga matitinong tao ay hindi nag-iisip sa mga nakaraang pagkakamali, naisip nila na hindi nagugustuhin ni Stacy na makipagbalikan muli kay John, ngunit nagkamali pala sila. Gayunpaman, sa kabutihang palad, tinanggihan na ni John sina Ruth at Snow at hindi kailanman nagpakita ng malinaw na intensyon ng pagnanais na makasama si Cynthia, kaya nagkaroon pa rin ng pagkakataon. Elder Young, seryoso ka ba?
Sabik na tanong ni John na hindi maitago ang excitement. Si Stacy ay palaging isang babaeng mahal niya at tila hindi makakalimutan. Mula nang maghiwalay sila, sinubukan niyang gumawa ng pangalan sa pagtatangkang baguhin ang isip nina Albert at Gilbert para makapiling muli si Stacy. Gayunpaman, ngayong pumayag na si Albert na makipagkasundo siya kay Stacy, hindi na niya kailangan pang patunayan ang kanyang sarili sa kanila. Baka sa mukha ni Albert ang kasiyahan ng mapagtantong matagumpay na natukso si John. Tama iyan. Kung pipiliin mong magtrabaho sa amin sa halip, papayagan kitang pakasalan si Stacy, at maaari kang magpakasal kaagad. 575. Ako, nagsimulang manginig si John sa pananabik at wala nang ibang gusto kundi ang pumayag sa sandaling iyon. John, sa tabi niya, kinakagat ni Cynthia ang labi, ang buong mukha ay kasing putla ng papel. Ang totoo, alam niya sa lahat na ang puso ni John ay nasa Stacy pa rin, ngunit hindi niya akalain na ang kapangyarihan ni Stacy sa kanya ay napakalaki na magagamit siya ni Albert bilang pain, at na si John ay madaling mahulog dito, na para bang. Lahat ng pagmamultrato na natanggap niya mula sa mga kabataan ay nakalimutan na. Sigurado siyang papayag si John sa anumang gusto ni Albert. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya sa realisasyong ito. Nang maramdaman niya ang titig ni Cynthia sa kanya ay agad na nanimbalik si John na tila tinamaan ng kidlat. Tinulungan siya ng mga shears noong nakaraan. Ano ang halaga niya kung pipiliin niyang talikuran ang kanilang kabaitan at makipagtulungan sa mga kabataan? Tsaka si Cynthia ang sumuporta at tumulong sa kanya pagkatapos ng breakup nila ni Stacy. Hindi niya kayang ipagkanulo ang mga shares ng ganoon lang. Gayunpaman, si Stacy ang babaeng minahal niya, at kung tatanggihan niya ang pagkakataong makipagkasundo dito, posibleng mawala siya sa kanya ng tuluyan. Hindi ito ang presyong handa niyang bayaran. Ano ang dapat niyang gawin? Nawala ang kulay sa mukha ni John sa realisasyong ito, at ang kanyang ngiti ay namutla sa kanyang mukha. Sa isang banda, ito ang babaeng minahal niya, at sa kabilang banda, ang kanyang mga prinsipyo at dignidad. Kailangan niyang pumili sa dalawa. Ito ang pinakamalaking desisyon na ginawa niya. Ang kanyang puso ay umiikot sa pagitan ng dalawang pagpipilian, hindi sigurado kung paano pumunta mula rito. Nang makitang tumahimik si John, nahulog ang loob ni Cynthia, Benedict, at maging ni Harvey. Alam nilang lahat na masyadong nakakatukso ang alok ni Albert para tanggihan ni John. Hindi ito maaaring labanan ni John. Taliwa sa kanilang tatlo, kitang-kita sa mukha ni Albert ang saya. Alam niyang tiyak na pipiliin ni John. Stacy sa kahit ano. Pagkaraan ng mahabang panahon na walang tugon, napakunot ang noo ni Albert at hindi maiwasang magtanong, John, nakapagdesisyon ka na ba? Sasabihin mo bang oo? Elder Young, ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko masasabing oo. Huminga ng malalim si John at nagdesisyon. Hindi maaaring ipagkanulo ng isang tao ang kanyang mga prinsipyo at dignidad, at hindi niya kayang talikuran ang mga shears na tumulong sa kanya ng malaki. Para naman kay Stacy, babalik siya para sa kanya sa sandaling gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili at makuha ang kanyang puso sa tamang paraan. Hindi niya maaaring ipagkanulo ang mga gunting tulad nito. Kahit na makipagkasundo siya kay Stacy, alam ni John na habang buhay siyang mabibigatan ng kasalanan. Ano? Napawi ang ngiti sa mukha ni Albert. Hindi lang niya ginamit si Stacy bilang pain, ngunit nagalok pa siya ng $650 milyong bilang pondo para kay John para makapagsimula ng bagong kumpanya, ngunit tinanggihan ng lalaking ito ang pera at ang babaeng mahal niya. Labis na nabigla si Albert dito. Siya, tinanggihan niya ako, nawala ang kulay sa mukha ni Stacy. Siya ay sumure-sure at halos malukot sa lupa sa isang bontan. 576. Mabuti na lang at naabutan siya ni Luisa bago pa siya mahulog. Anong problema, Stacy? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako, sagot ni Stacy, napakagat-labi habang kumukulo ang dugo niya. Siya ay karaniwang isang matalino at mahinahong tao, at sa gayon ay madaling maunawaan ang posisyon na inilalagay ni John, ngunit ngayon na siya ay inilagay sa lugar, hindi niya mahanap sa kanyang sarili na makiramay sa kanya. Ang nakikita lang niya ay mas pinili ni John si Cynthia kaysa sa kanya. Ang mga kabataan ay hindi lamang ang natalo.
Natalo din siya kay Cynthia. Natigilan si Luisa dito. Ang totoo, bilang isang tagalabas, nasasabi niya kung gaano kahirap sa isang posisyon si John, ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan na si John ay talagang sumuko sa pagkakataong makipagkasundo kay Stacy. Lihim siyang nagalit dito at hindi niya alam kung paano pinakamahusay na aliwin ang kanyang pinsan. Ang galing! Mahal na mahal kita, John. Hindi inaasahan ni Cynthia na kakayanin ni John na labanan ang mapanuksong alok ng mga yam. Talagang natuwa siya dito at hindi napigil ang hilahin si John para yakapin ng mahigpit. Parehong nagulat sina Benedict at Harvey. Bumakas ang mga ngisi ng kasiyahan sa kanilang mga mukha dahil dito. Pareho silang nagtiwala kay John at ngayon napatunayang hindi binaygo ni John. Niya si John sa pagkakayakap ni Cynthia sa harap ng maraming tao at mabilis niyang sinubukang itulak si Cynthia palayo. Namula si Cynthia nang mapagtanto niya kung paano siya nag-overreact, ngunit itinago niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, nagkukunwaring walang pakialam, at mabilis na nabawi ang kanyang kalmado. Matapos ang maraming pagtanggi ni John, masasabi ng lahat na determinado siyang magpatuloy sa pagtatrabaho kasama ang mga shares at hindi madadala ng anuman. Kaya naman, gaano man sila nag-aatubili na hayaan ito, wala silang pagpipilian kundi sumuko. Ang Collins at ang Youngs ay pareho. Tinanggihan ni John ang kanilang tame time na mga alok at hindi nila maiwasang magalit sa pagpapahiya ng ganito. Kung hindi dahil sa katotohanang ibinente pa rin ng Synth-Ion Group ang Energy Nurturing Pills at Pure Energy Pills na lubhang kailangan nila, sana ay lumabas na sila ng kwarto ngayon. Lalong nagalit si Walter Fields. Bago ito, nakipag-alyansa siya sa Youngs at Collins para isabotahe ang relasyon ni John sa shares, at sa gayon, maaari niyang tanggapin ang anumang resulta na magresulta sa pagpanig ni John sa alinman sa Youngs o Collins, ngunit iginiit ni John na magtrabaho kasama ang shares sa halip na ikinagalit niya ng husto. Gayunpaman, mayroon siyang maraming taon ng karanasan at karunungan sa loob niya, kaya nag-iingat siyang huwag ipakita ang kanyang galit sa labas. Salamat sa iyong suporta sa Synth-Ion Group. Sigurado ako na lahat kayo ay sumama sa sales drive na ito hindi lang para sa akin, kundi dahil sa Energy Nurturing Pills at Pure Energy Pills. Bilang presidente ng Synth-Ion Group, obligado si John na magbigay ng maikling talumpati. Pagkatapos nito, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay, senyales sa babaeng punong abala na ilabas ang dalawang gamit. Ito ang Pure Energy Pills. Dumating sila sa 10-10 at niluluto mula sa pinong halamang gamot mula sa mahigit 500 taon na ang nakalilipas. Bilang resulta nito, napakabihirang nila, kinuha ni John ang mga table tasks mula sa babaeng punong abala at ipinakita ito sa lahat. Ang bawat tableta ay nababalutan ng makintab, gininto ang mga kapsula kung saan makikita nila ang mahinang alon ng enerhiya sa loob. Madaling masabi na ito ay talagang isang mahalagang piraso ng kayamanan. Oh! Nagulat si Quentin dito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagpunta sina John at Cynthia hanggang sa Seacove City ng araw na iyon. Lahat ng ito ay dahil gusto nilang makuha ang kanilang mga kamay sa 500 taong gulang na ligaw na Panex para gumawa ng True Energy Pills. 577. Mr. Walker, matutulungan ba ng True Energy Pills ang mga taong nasa peak innate state na maging miyembro ng kaharian ng Supreme Masters? Excited na tanong ni Jensen. Dahil sa nagbigay ng magandang marketing ang shares bago ito, karamihan sa mga pangunahing pamilya ay narinig na ang tungkol sa True Energy Pills at kung ano ang maaari nilang ibunga. Parehong pumunta dito sina Jensen at Bernard para lang dito. Ang kaharian ng Supreme Masters ay ang unang gateway sa pagsasanay ng martial arts at ang pinakamapanghamong balakid na lampasan. Si Jensen ang tagapagmana ng legacy ng Wicks, at kahit na hindi siya kasing talino ni Harvey o kahit na kay Anson, gayunpaman, sanay pa rin siya, at kamakailan lamang, pagkatapos ng labis na pagsusumikap at pagsisikap, naabot niya ang peak innate state. Kung kukuha niya ang isa sa True Energy Pills, madali siyang magiging miyembro ng kaharian ng Supreme Masters, at ito ay makakapagtipid sa kanya ng napakaraming oras. Tama iyan. Hindi lang makakatulong ang True Energy Pills sa bawat martial artist na mag-transition mula sa peak innate state tungo sa kaharian ng Supreme Masters, ngunit makakatulong pa ito sa mga taong nasa larangan na ng Supreme Masters.
Ang sinumang nasa antas sa ibaba ng Supreme Innate State ay magagawang madaig ang kanilang talampa sa landas ng martial arts sa pamamagitan ng pag-inom ng isa sa mga True Energy Pills na ito. Nakayukong sabi ni John. Ano? Gumagana rin ang True Energy Pill sa mga tao sa larangan ng Supreme Masters. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Nagkagulo ang mga tao dahil dito. Karamihan sa ikalawang henerasyon ng mga pangunahing pamilya ay nakarating na sa kaharian ng Supreme Masters, at sa tuwing ang isa ay mag-level up, ang kanilang mga kapangyarihan ay makabuluhang bubuti. Kung makukuha nila ang True Energy Pills, madali nilang mapapabuti ang kanilang pakikipaglaban at kapangyarihan, kaya't maaari pa nilang makuha ang 4 major families. Maiisip lamang ng isa kung gaano kahalaga ang True Energy Pills. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang dami ay limitado. Ang Synth-Ion Group ay nagbebenta lamang ng 10 sa mga tabletang ito. Magiging himala na ang pagkuha ng isa o dalawa sa mga tabletang ito. Ang higit pa riyan ay imposible. Alam din ito ng mga Shears. Dahil sa kung gaano bihira ang True Energy Pills, hindi nila itinago ang lahat para sa kanilang sarili. Dahil walang garantiya na ang mga table tasks ay magagawang basagin ang talampa sa kanilang pagsasanay sa martial arts, walang saysay na subukang itago ang lahat para sa kanilang sarili. Ito ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Benedict na ibenta ni John ang natitira at magkaroon ng reputasyon sa ganitong paraan. Ginawa niya ito bilang pagsasaalang-alang para sa kinabukasan ng John at Cynthia Group. President Walker, ang lahat ng ito ay batay lamang sa iyong mga pahayag. Sinong makakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Si Harold ang unang nagtanong sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa lahat sa realidad. Tama ang Northern King. President Walker, ito ay isang produkto ng iyong paggawa, kaya syempre wala kang iba kundi magagandang salita tungkol dito. Hindi pa tayo nakakita ng ganito, kaya paano makasisigurong hindi ka nagyayabang? Nagbulungan ang lahat bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Harold. Pagkatapos ng lahat, ang True Energy Pill ay napakaganda para maging totoo at makatuwirang pagdudahan ito. Sa kabutihang palad, na-anticipate na ni Cynthia ang mangyayari at pinaghandaan ito. Lahat, please calm down. Kung gusto mong malaman kung gumagana ang mga table tasks o hindi, susubukan namin ito mamaya. 578. Pinunasan ni John ang kanyang lalamunan. Subukan. Paano niya gagawin iyon? Lahat ay nagdududa dito. Madali lang. Tulad ng alam ng lahat, si Mr. Harvey Shear ay nanatili sa peak innate state sa loob ng mahabang panahon ngayon. Ang Synth-Ion Group ay maaaring mag-alok sa kanya ng True Energy Pill upang subukan, at kung siya ay makaakyat upang maging miyembro ng kaharian ng Supreme Masters, ito ay magpapatunay na ang True Energy Pills ay gumagana. Sa kabaligtaran, kung hindi niya magawa iyon, nangangahulugan ito na ang True Energy Pills ay hindi gumagana. Nakangiting sabi ni John. Sa wakas ay naunawaan ni John kung bakit tumanggi si Cynthia na painumin si Harvey ng isa sa mga table tasks noong una itong ginawa. Plano pala niyang gamitin si Harvey para patunayan ang bisa ng mga table tasks sa publiko. Hindi napigilan ni John na mapaluha kung gaano katalino at paulinis si Cynthia. Gamitin si Mr. Shear bilang test subject. Parang magang ideya iyan. Ang mga tao ay sumabog sa isang kaguluhan ng kaguluhan at aktibidad. Si Harvey ay isa sa mga pinakatanyag na martial artist sa lungsod at alam ng lahat na siya ay natigil sa peak innate state sa loob ng mahabang panahon. Sa makatuwid, siya ang magiging perpektong paksa ng pagsubok para sa eksperimentong ito. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, kumuha si Harvey ng True Energy Pill at nilunok ito ng buo. Natunaw ang tableta sa kanyang bibig at bumubulusok ang purong enerhiya patungo sa sentro ng kanyang enerhiya. Mabilis siyang naupo ng naka-cross-legged sa sahig at nagsimulang gamitin ang kanyang enerhiya, gamit ang enerhiya na ibinibigay ng tableta upang bumangon laban sa sagabal na dulot ng talampas. Gayunpaman, ang karamihan ng tao ay nagsimulang lumaki ng hindi maayos habang lumilipas ang maraming oras. Sa tingin ba ninyo, ang True Energy Pills ay makakatulong sa mga manlalaban sa peak innate state na umakyat sa kaharian ng Supreme Masters? Hindi ko alam, pero nakita nating lahat kung gaano kalakas ang energy nurturing pills.
Dahil matagumpay na nagawa ng Synth-Ion Group ang mga ito noon, sigurado ako na ang True Energy Pills ay hindi magiging iba. Hindi ako sang-ayon. Marahil ang True Energy Pills ay magandang pandagdag sa isang martial artist tulad ng Energy Nurturing Pills, ngunit sa palagay ko, mahirap sabihin na makakatulong ang mga ito sa mga mandirigma ng peak innate state na umakyat sa kaharian ng Supreme Masters. Paano magkakaroon ng gayong mahimalang tableta? Tama iyan. I think Synth-Ion Group is just bluffing. Bulong at bulungan ang umalangaw-ngaw sa karamihan. Dahil ang lahat ay gaano kabisa ang Energy Nurturing Pills, tiwala sila sa mga kakayahan ng Synth-Ion Group, ngunit sa kabilang banda, ang True Energy Pills ay tila napakahusay na totoo, at malamang na pinalaki ng Synth-Ion Group ang tunay na epekto nito. Ito ay isang pangkaraniwang taktika sa marketing at sa gayon ay walang magugulat kung ito nga ang nangyari. Ang Fields at ang Lows ay hindi napigil ang mapangiti nang makita nila kung gaano katagal si Harvey na walang pagbabago. Sila ang mga kaaway ni John, kaya syempre umaasa sila na ang True Energy Pills ay isang panloloko. Sa ganoong paraan, magagamit nila ito para hamanin si John at ibagsak ng buo ang Synth-Ion Group. Ito ang kabayaran ni John sa pagtawid sa kanila. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanatiling nakapikit ang mga mata ni Harvey, at walang bakas ng kanyang paggalaw. Sa puntong ito, maging si Cynthia at ang ibang mga shares ay nagsisimula ng hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat dahil sa kakapusan ng True Energy Pill, kailangan pa nilang mag-eksperimento dito sa mga totoong tao at sa gayon ay hindi alam kung ito ay talagang gagana. Karamihan sa mga taong nagpakita para sa sales drive ay narito upang kunin si John at ang True Energy Pills. Ngayon lang, ang determinasyon ni John na magtrabaho kasama ang shares ay hindi sinasadyang tumawid sa marami sa mga pangunahing pamilya, at si John ay gumawa ng maraming bagong mga kaaway sa ganitong paraan. 579. Kung ang True Energy Pills ay magiging isang panloloko, ang karamihan ay magagalit, at ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, si John ang tanging tao na tila kalmado sa lahat ng ito. Kahit na hindi siya kailanman nag-eksperimento sa True Energy Pills at hindi sigurado kung gagana ang mga ito o hindi, uminom siya ng Foundation Pills noon, at dahil matagumpay siyang natulungan ng Foundation Pill na makapasok sa Foundation Phase, nangangahulugan ito na ang True Energy Pills gagana rin. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkakataon na uminom siya ng Foundation Pill, ginugol niya ang isang buong hapon na sumisipsip ng enerhiya sa loob ng mga ito na sa wakas ay nagbigay daan sa kanya na makalusot sa Foundation Phase. Hulaan ni John na ganoon din ang sitwasyon ni Harvey. Kailangan niya ng oras upang sumipsip ng enerhiya sa loob ng mga table tasks, kaya naman nagkaroon ng malaking pagkaantala. Gayunpaman, ang mga taong nanunood ay hindi kasing pasensya ni John. Matapos maghintay ng ilang sandali pa, nagsisimula na silang maiinip sa kakulangan pag-unlad. John, nanumpa ka na ang True Energy Pills ay makakatulong sa mga martial artists na maabot ang kaharian ng Supreme Masters. Saan iyon? Bakit hindi ko ito makita kahit saan? Ngumisi si Theodore. Huwag magmadali. Ito ay hindi isang bagay na kasing simple ng pag-inom ng isang basong tubig, kaya paano mo aasahan na magagawa ito sa lalong madaling panahon? Lahat, maghintay na lang tayo ng ilang minuto. Sigurado akong malapit na itong makamit ni Mr. Shear. Sagot ni John. Ilang minuto pa. Matagal na tayong naghintay, gaano pa ba tayo maghihintay? Magpakailanman. Panunuya ni Jacob. Siya at si Theodore ay parehong magkaribal ni John, at hindi nila maaaring isuko ang pagkakataong kunin si John, kung isasaalang-alang kung gaano kalubha ang timangan na tila pabor sa kanila ngayon. Nagsimulang magising ang lahat dahil dito. Tama iyan. John Walker, sa tingin mo ba at Synth-Ion Group kami ay tanga? Na-clear na naming lahat ang aming mga schedule para dumalo sa sales drive na ito at dinala ang iba pa naming pamilya. Hindi tayo nandito para tretuhin na parang mga circus monkey. Sinimulan ng lahat na sisihin si John. Hindi lang iyon, ngunit sa sinadyang pang-aasar ni na Jacob at Theodore, ang mga tao ay lalong nataranta, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa masamang hangarin na tila sasalubungin nila si John anumang minuto. John Walker, niloko mo kami ng Synth-Ion Group at nag-aksaya ng oras.
Bilang presidente ng Sintayon Group, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag para dito, kung hindi, sisingilan namin. Ngumisi si Walter, pumarap sa kanya. Bilang pinuno ng Fields, ang presensya ni Walter ay isang hindi maikikaila na kapangyarihan na nagtulak sa iba na tumayo pasulong bilang paghahanda sa pag-atake sa John at Sintayon Group. Nang makitang nagsimulang uminit ang kapaligiran, namutla ang mukha ni Benedict at Vincent. Kung mayroon lamang ang Fields at ang Lowe's laban kay John, hindi sila masyadong matatakot, ngunit ngayon, sinadya ni Walter na magalit at ibinalik ang iba pang mga tao laban sa kanila. Paano sila magkakaroon ng pagkakataon? Sino ang nagsabing niloko ka ng Sintayon Group? Biglang umalangaw-ngaw ang isang panunuya mula sa entablado nang imulat ni Harvey ang kanyang mga mata, ang kanyang matalim na titig ay sumalubong sa karamihan. Kasabay nito, ang kanyang enerhiya ay umakyat at tumaas, tumagos sa peak innate state hanggang sa kaharian ng Supreme Masters. Ang magpasimula ng kataas-taasang estado. Lahat ay lubos na nabigla sa pagbabago ng enerhiya ni Harvey. 580. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na si Harvey ay tunay na makakarating sa kaharian ng Supreme Master sa tulong ng True Energy Pill. Paano ito posible? Ang mga Field at ang Lowe's ay maruruming tingin sa kanya. Ang mga tao ay nabigla na sa kanilang paghihikayat, at si John ay ilang minuto na lang mula sa pagkatalo, ngunit ngayon, ang lakas ni Harvey ay umakyat sa huling minuto at nabigo ang kanilang mga plano. Maiisip lamang ng isa ang kanilang galit. Mr. Shear, congratulations sa pagkamit ng Initial Supreme State, nakangiting sabi ni John. Oo, hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay sa araw na ito. Kung hindi dahil sa True Energy Pills, natatakot akong magkaroon pa ako ng 2 o 3 taon bago ako umabot sa puntong ito. Hindi napigilan ni Harvey ang pagtawa. Ako ay... Ang umakyat sa kaharian ng Supreme Masters ay ang kanyang pinakamalaking hiling, at ngayong sa wakas ay naabot na niya ang kanyang layunin, ang kanyang buong puso ay halos sumabog sa tuwa, at siya ay ngumisi mula tenga hanggang tainga. Hindi lang iyon, ngunit ang True Energy Pills ay naglalaman ng purified energy na tila naglilinis sa kanyang buong pagkatao, kaya naramdaman niya na ang kanyang enerhiya ay naging mas magaan at mas dalisay. Kung mas dalisay ang enerhiya ng isang tao, mas madali para sa kanila na malampasan ang mga hadlang sa kanilang pagsasanay sa martial arts, at ito ay lubos na makikinabang sa kanya sa hinaharap. Nakita niyo ba yon? Sa tulong ng True Energy Pills, nakamit ng kapatid ko ang isang bagong milestone sa kanyang pagsasanay sa martial arts, kaya ano ang masasabi mo tungkol dyan? Malamig na sabi ni Cynthia pero lihim siyang nakahinga ng maluwag. Parehong gamaan ang loob ni na Benedict at Vincent dahil dito. Sheepish look crossed the audience's faces habang tumahimik ang lahat, lalo na ang Fields at ang Lowe's. Hindi mahalaga kung gaano sila nag-aatubili na aminin ito, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mukha. Sandali. Biglang humakbang si Anson. Nagsalubong ang kilay ni Cynthia. Anong ginagawa mo, Mr. Collins? President Shear, bakit natagalan si Harvey para makapasok sa kaharian ng Supreme Masters, ngunit nagawang makamit ito sa tamang panahon? Mukhang nagkataon lang ito para sa akin. Sabi ni Anson. Ano ang gusto mong sabihin, Anson? Naging madilim ang ekspresyon ni Harvey habang tinitigan si Anson ng malamig na tingin. Ang gusto kong sabihin ay pinaghihinalaan kong nanloloko ka. Marahil ay nagkukunwari ka lang na nakamit mo ang Initial Supreme State para tulungan ang John at Sintayon Group na makaahon sa gulo na ito. Sagot ni Anson na nakangisi. Anong kalokohan? Ngayon lang ako pinagmamasdan ng lahat, kaya paano ko nagawang peke ang lakas ko? Ngumisi si Harvey at agad na pinalakas ang kanyang enerhiya, nagpadala ng surge of energy na bumubulusok sa direksyon ng karamihan. Karamihan sa mga taong nanunood ay mga bihasang martial artist at agad na nakita na sinabi ni Harvey ang totoo. Sa paghusga mula sa kanyang lakas, natamungan niya ang Initial Supreme State. Iyan ay para sa debate. Ang Sintayon Group ay may pambihirang kakayahan sa alchemy na pinatunayan ng kanilang tagumpay sa paggawa ng energy nurturing pills, kaya paano ka makakasigurado na hindi nila sinubukang itago o baguhin ang iyong enerhiya? Sinubukan ni Anson na ipagtanggol ang sarili. Mukhang hindi iyon posible. Nagdududa ang karamihan dito.
Ang bawat martial artist ay may kanilang mga enerhiya at aura na mahigpit na nakaugnay sa kanilang pagsasanay sa martial arts, kaya't napakahirap itago o subukang baguhin ang mga ito. Forget what they doing, keep on doing.